Grounded ngayon ang lahat ng UH-1D helicopters ng Philippine Air Force kasunod ng pagbagsak ng isa nitong unit sa Tanay Rizal na ikinasawi ng 3 sundalo. Narito ang report. Ito ang malagim na sinapit ng UH-1D helicopter ng Philippine Air Force matapos itong bumagsak sa isang bakanting lote sa barangay Sampaloc sa Tanay Rizal. Wasak ang katawan ng chopper. Sa lakas ng impact, nagkapira-piraso pa ang aircraft. Ang mga sundalong ito, doble kayod sa pag-apula ng nasusunog na wreckage sa pag-asang maisalba ang kanilang mga kasamahan. Kinilala silang sina Pilot in Command Captain Christian Politan, Staff Sergeant Byron Tolosa at Airman First Class Joseph De Leon. Sugatan naman si First Lieutenant Cesar Rimas. Kanina, binigyang pugay ng Air Force ang mga nasawing sakay ng chopper. Mag-aalas 3 kahapon nang bumagsak ang chopper. Nasa gate 4 po, nang marinig po namin yung helicopter po, daan-daan pong namatay yung makina niya. Tapos po, maya-maya po, yun na nga po, may tumunog na nga po na bumagsak. Medyo umuusok-usok na nga po yung helicopter, tapos po hindi kami masyado makalapit kasi nga, gawa na pinapalis nga po kami. At may pumuputok-putok pa nga po Galing sa training exercise ang mga sakay ng aircraft. Palanding na lang ang chopper nang biglang magkaaberya at bumagsak. Kasunod ng insidente sa Tanay, grounded muna ang lahat ng 11 natitirang UH-1D helicopter ng Air Force. Ayon sa tagapagsalita ng Air Force na si Colonel Antonio Francisco Jr., bahagi ito ng standard operating procedure tuwing may nadidisgrasyang aircraft ang Air Force. For inspection lahat ng UH-1 natin, to inspect the engine, to inspect the instrumentations, the electricals and everything. So it will be a thorough inspection ang pagdadaanan ng mga aircraft natin na sa inventory ngayon. Kapag pumasa na sa inspeksyon, ay saka lang papayagan muling makalipad ang mga helicopter. Kabilang sa mga iimbestigahan ay ang lagay ng panahon ng mangyari ang insidente, ang kondisyon ng makina ng chopper, at posibilidad ng pilot error. Pero ayon kay Colonel Francisco, maliit ang posibilidad na pilot error ang sanhi. Mahalaga rin daw na makuha ang testimonya mula sa nag-iisang survivor na si First Lieutenant Rimas, lalo't magiging pahirapan ang investigasyon dahil sa tindi ng pagkakawasak ng chopper. June Veneracion, GMA News.